Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong article sa One News, Philippine Star. Title, DPWH Cleansing Looms Amid Flood Control Anomalies. Okay? Sisibakin daw siya, maraming sisibakin. Purge. DPWH Secretary Manuel Bunuan said they have mechanisms for monitoring infrastructure projects but admitted there are flaws in it, including they're not requiring the central office to regularly conduct an audit of the work of field offices. O mabuti, namin nyo, palpak ang central office. It took them 3 years bago nagising sa katotohanan na niluloko lang sila ng regional and engineering district offices. Pati Pangulo, na biktima nila dahil ang Pangulo naniwala sa kanilang mga report kaya pinagmayabang ng Pangulo yung 5,500 flood control projects last year. O ngayon, ito na. Expect a massive purge in the DPWH, Secretary Manuel Bunuan said on Saturday, August 23, as allegations of involvement of many of its officials and personnel in corruption in the implementation of flood control projects continue to unravel. Ngayong araw lang na ito, ang Pangulo mismo nag-inspect sa mga projects ng DPWH sa Cannon Road. Grabe. Ang Pangulo, sabi niya, useless. Ilan yun? 264 million worth of projects, useless. Tinawag niyang economic sabotage. So, ano ba? Ito bang pag-purge? Pagsibak ng mga DPWH officials, ito na ba ang solusyon? In an interview with DZBB Radio, Bunuan vowed to hold accountable DPWH officers and personnel who would be found responsible for substandard and ghost flood control projects. He said appropriate criminal charges would be filed against them. We will see who are involved in these inferior and ghost projects. And I think pa lang ha, and I think we have to cleanse up the organization if necessary. Wala, mahina. Yung mga ganyan, I think, kung hindi pa nagalit ang Pangulo, wala ka na. I'm sorry, personal opinion ko lang ito. Maybe, hindi na involved sa katiwalian ang secretary. Kaya lang, yung leadership niya, mahina. Kayang-kaya siyang lukuhin ng nasa baba. Tanggap lang siya ng tanggap ng report galing sa field, engineering, district engineer's office, regional office, tanggapin niya, isamaris niya, ibigay niya sa presidente, ang presidente naman ipagmayabang. Ganun ang nangyari. So, kayo dyan sa DPWH, kayo ang isa sa sinabihan ng Pangulo na mahiya naman kayo. Although, kasama na dyan ang mga politiko at ang mga kasabwat na contractors. Ito, may napanood ako na video, ipakita ko. Sandali ha. Okay, kanina may napanood akong Facebook reel sa Tarlac. Ipinos ng may diki doon. May mga bitak-bitak. Bitak-bitak yung diki. Tinatapalan. Sabi ng nag-upload, ito mga DPWH sa Tarlac. Tinatapalan lang yung bitak-bitak ng diki. Yan na yung kasi nabulgar na sila eh. Sabi ng uploader, aywan ko lang pag tumas ang tubig, rumagas ang tubig, anong mangyayari dito sa mga bitak-bitak na tinatapalan lang nila ng simento.
ganyan na ngayon. Aburido na sila dahil booking na. Kaya ang ano dito is ang problema nagsisimula sa District Engineering Office. Yung chinap-chap nila yung mga pundo. Ang napag-alaman natin kay Senator Lacson, ang threshold level ng kayang i-implement ng DPWH Engineering o District Engineering Office, 150 million. Kaya yung mga malalaking proyekto, hati-hatiin nila below 150 million para authorize ang District Engineering Office na i-implement. Kaya yun palang rason bakit may mga projects magkakaibang lugar, magkakaibang disenyo, pare-pares ang amount. Kasi chinap-chap ng district engineer. So, anong aasahan natin dito sa DPWH? Habang nandyan si Secretary Bunuan, sila rin mag-imbestiga sarili nila, wala akong tiwala. Although may balita kanina, yung politico.com, posible daw, speculations, gano'n lang, speculations, na si Mayor Magalong ang ipapalit na secretary ng DPWH. Kasi ngayong araw na ito, nagsama si Mayor Magalong at Presidente, nag-inspect sa mga palpak na flood control project sa Cannon Road. Doon, binanggit ng Pangulo na useless ang mga project na yan, worth 264 million, dalawang projects. Sayang. Kung i-repair yun, it would take double the amount, 500 million para kaya pati ang mga tao at risk na sa pagbiyahe dahil delikado magbiyahe sa Cannon Road. So, sana totoo yung bali-balita. Kung si Mayor Magalong, ayun na, pwede. Siya na ang mag-implement ng purging. Tapos siya na rin ang mag-imbestiga sa mga sisibakin. Kasi habang nandyan si Secretary Bunuan, wala. Tinanggal lang, floating status. Lalagyan din ng another engineer. We need leadership change sa DPWH. At sana nga magkatotoo na si Mayor Magalong na ilagay na DPWH para once and for all maimbestigahan at makasuhan ang mga sangkot na opisyales, contractors at posible pa ang mga politiko na involved, contractors sa kalokohan ito. Kaya salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ang tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ni sila ang nataga gero, mag-atop na ni sila karon. Karon nakahumanagid silang anti sa pag-atop. Salamat sa Ginoo, salamat maraming. Nagyuri na tanan. Sa Ginoo nakahatagan mi og sin nga kabalay ni. Dili yan Oo. ulanan. Salamat sa nagkahatag sa akin.
Oo. Pila na rin mong edad ante? Kuan adman 51. 51. Pila rin mong anak? Siya walo. So tanan na nakapamilya or naapay gamay? Pay wa pa makpuminyo ang duha. Ay. So duha lang ang imong anak karon nga gabuyon. Tanan na nakapamilya ang upat. So salamat kayo ante. Salamat kayo ganin sen.